Hindi ko alam kung pamilyar ba kayo sa pangyayaring ito, sa madilim na pangyayaring ito sa ating history o kung naabutan nyo ba itong pangyayaring ito. Pero, noong December 30, year 2000, anibersaryo ng pagbaril kay Dr. Jose Rizal. Alam nyo nung araw na to, nagkaroon ng mga sunod-sunod na pagsabog gamit ang bomba sa palibot ng Metro Manila. Yung pagsabog na to, naging dahilan para, tingnan nyo yung mga video 22 na katao ang mamatay at 100 pa ang injured o sugatan. Alam nyo naaalala ko yung takot ng mga araw na to. Hindi lang nung araw na yon, tumagal pa ng taon yung fear na nag-ugat sa pangyayaring ito. Sabi ng mga kapulisan na ang mga bombang ginamit ay 1 kilo ng black powder na tinatawag at dinetonate gamit ang mga timing devices. Kaya siguro halos sabay-sabay sila. Sabi nila nagawa daw ito sa ammonium nitrate-based explosives. Sinabi rin nila na yung mga components daw ay galing sa syudad ng Talisay, timog na bahagi ng Cebu. Sinasabi na yung syudad daw kasi nito kilala sa paggawa ng mga blasting caps na ginagamit sa illegal fishing. So tignan natin kung may kaugnayan ba itong mga ito, no? Ang susunod na parte ng ating video ay ang mga lugar kung saan sunod-sunod na sumabog ang mga bomba sa Metro Manila. Blast locations. Noong mga araw na yun, nagkaroon ng 5 pagsabog nga na naganap sa loob ng 1 oras. Imaginein mo kung saan-saan lumilipat yung mga news teams, no? Yung mga nagbabalita. Hindi nila alam kung may kasunod pa ba. Napapraning ang lahat nung araw na to. Just imagine na lang kung ano yung kinos nito na panic sa buong bansa. Alam nyo, bata pa ako nito, pero naaalala ko to. Naaalala ko na hindi lang yung buong pamilya namin, kundi lahat ng mga tao, ay nakatutok sa kanilang mga TV o kanilang mga radyo. Nandun yung legitimate na fear na para bang, hindi ba tayo masasabugan dito? Kasi di nila alam kung ano yung nangyayari. Walang nakakaalam kung saan yung susunod na pagsabog at kung bakit may mga sumasabog. Bakit sila pinapasabog? Wala. Confused ang mga tao. Nagkaroon ng pagsabog sa Plaza Ferguson sa Malate. Ito ay halos 100 metro lang ang layo sa United States Embassy. So inisip nila, may kinalaman ba yan? Hanggang sa ito na. Boom! Ito naman, medyo delikado. Kasi sa isang gasolinahan ito nangyari sa labas lang ng Makati Central Business District. So along EDSA to. Katapat ng Dusit Hotel na tinatawag doon sa Makati. Dito na unang may namatay, 2 silang miyembro ng police bomb squad. Sila yung namatay dyan. Hanggang sa this time, medyo mas mabigat. Kasi sa NAIA to. Mas nakakatakot to, sa eroplano. Sabi nila na yung pagsabog daw ay naganap sa cargo handling area doon sa loob ng NAIA. Merong at least 1 explosive device daw ang sumabog dito. Puntahan naman natin yung pang-4 na bomba. Eto, malapelikula. Kung alam nyo yung pelikulang Speed na Keanu Reeves, parang ganun. Kasi nangyari ang pagsabog na to habang tumatakbo ang isang bus sa EDSA. Sumabog yung bus habang nasa Cubao to, binabaybay nito yung Cubao. Isa lang naman ang namatay, pero syempre di ba kung wala mas maganda. Pero yung iba, ang daming na-injure dahil nga nasa loob ng sasakyan nito. Dahil sa loob ng bus ito. Ang pinakamalaking pagbomba ay sa Blumentritt Station sa LRT1. Eto na. I think dito na talaga nagkagulo Naalala ko tong araw na to. Ito yung nakikita ko sa TV. Yung napanood ko sa TV. Sa Santa Cruz, Maynila ito. Dito na pinaka natakot yung pamilya namin, personally. Kasi sa Caloocan kami nakatira. Medyo malapit-lapit lang po ito dito. Kaunting station lang ng tram. Yung lolo ko naman kasi sa Divisoria. Hindi ko po alam kung nadadaanan niya to, pero malapit siya. Ang biyahe niya kasi, may daanan doon papunta doon galing sa amin. Eto na. Pag-uusapan na natin ngayon, yung takot. Yung fear. Ito yung POV ko Noong nangyayari itong mga kaganapan na to.
bilang isang bata na walang kaalam-alam, no, hindi ko naman naiintindihan yung mga pagsabog na yan at that time eh. Naaalala ko lang yung muka ng mga tao. Yung muka ng nanay ko, yung muka ng lolo ko. Gusto ko na imagine ninyo yung sitwasyon ko. So lahat nakatutok nga sa TV. Tinitignan nila kung saan yung mga pagsabog sa TV o radyo nila. Sa amin personally, nagiinuman yung tatay at lolo ko dito siguro para makapag-release ng kaba. Kasi iniisip nila kung ano yung next na pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari to sa jeep, pwedeng mangyari sa mga paaralan, pwede itong mangyari sa mall. Ayan na nakakatakot. So, iniisip nila, naalala ko yung conversations nila, lalabas ba tayo? Papapasukin ba natin yung mga bata? Yung mga ganun ba? Kasi, hindi talaga alam nila kung ano yung nangyayari. Isa sa mga naaalala kong usapan na fear na yan, yung pagsakay ng LRT. Talagang sobrang humigpit yung security din after. Anyway, definitely, dahil sa araw na to, mananaig yung takot sa puso ng mga Pilipino, especially sa mga taga Metro Manila. Ang tanong ngayon, sino kaya yung may kagagawan ng lahat ng to? Nag-umpisa na paghinalaan ang mga Islamic groups, no? Pinagsususpetsahan sila sa pambobomba. Dahil alam naman po natin, no, na meron tayong mga problema doon sa ibang mga terrorist groups na ito. Kasama na dyan yung Jemaah Islamiyah. Sana tama pagkakabanggit ko po, no? Isang Moro Islamic Liberation Front at ang Moro National Liberation Front. Pero walang napatunayan pa at that time, medyo mahirapan sila at hindi sure kung sino ba talaga yung gumawa ng mga pagsabog. Hanggang sa tumagal, naiinis na yung mga tao, naiinis na yung mga politiko. This time, 3 years has passed, nagalit si Senate President Franklin Drilon at the time, no, na bakit ano nangyari? Parang wala na lang po yung mga namatay sa atin. Ano na kayo? Wala pa rin. Pinagsasawa sa malang bahala nyo ba to? Anyway, May 2003, merong isang suspect sa pambomba na si Saifullah Yunus na inaresto sa CDO, Cagayan de Oro. Papunta daw siya ng Maynila, pasakay ng isang eroplano, tapos na-alerto yung mga pulis sa kanya kasi hindi niya ma-explain kung bakit may mga bandages siya sa mukha. Tapos hanggang sa nakilala nila, ay, hala, ito pala si ganyan. Napaamin nila itong si Saifullah. At ang sabi niya, no, na may involvement nga siya doon sa pagsabog. Dahil dito, nakasuhan siya ng murder at attempted murder dahil nga doon sa role niya sa pagbomba. Pero hindi pa siya nag-iisa dito. Hindi pa tapos ang hanapan. 2004 naman, may mga miyembro na nga noong Jemaah Islamiyah ang naaresto dahil nga sa involvement nila dito sa pagsabog ng bomba. May dalawang Muslim na sina Mamasaw Naga at Abdul Pata ang inaresto sa Marawi City. Sabi ni Fathur Rahman Algozi, isang Indonesian, na sila raw ang mga responsable doon sa part ng LRT-1 train cab bombing. Yung mga MILF, MNLF, na clear yung pangalan nila ng PNP sa involvement nila doon sa mga pag-atake. So, babalikan natin ito si Fathur Rahman Algozi. Na-convict siya at sinintensyahan ng 17 years na pagkakakulong dahil sa illegal possession ng explosives noong Rizal Day bombings. Kinulong sila after nito. Pero ito, July 2003, nakatakas siya at iba pa sa kulungan nila sa Camp Crame. Just imagine, di ba? Pero nabatay kinalaunan ng mga otoridad noong October 13, 2003. January 23, 2009, yung tatlo na mga nahuli na nabanggit ko na si Mukilis Haji Yunus, Abdul Fatak Paute at si Mamasaw Naga ay sinentensyahan ng 20 years up to 20 years imprisonment for multiple murders at multiple attempted murders. Pero kahit anong kulong pa ang gawin natin, hindi naman na mababalik, di ba? Yung mga buhay ng mga taong nawala. Pag-usapan natin yung aftermath. December 2006, after na matapos ng pagbomba, nagkaroon pa, no? Naalala ko rin itong mga to, ng mga bomb scare. Kasi magkakaroon, laging gano'n, may ganong fear na magkakaroon ng, hindi ko po alam kung intel galing po ito, no? Pero definitely every year may takot yung mga tao. May paranoia na ba, no? Kasi magkakaroon lagi ng follow-up yung bomba. Naaalala ko to talaga. Nagpadala ng mga bomb squad, medical team, sa Fort Bonifacio, sa Luneta. Talagang pinag-ahandaan talaga kasi napaparaning na yung mga tao. And I think
hindi mawawala yung fear simula nung araw na to dahil hindi dito nagtatapos ang lahat. Marami pa mga pagbobomba yung magaganap sa Pilipinas na pag-uusapan natin sa mga susunod na araw. I-comment nyo sa ilalim kung gusto nyo malaman pa yan. And while hindi ko masasabi sa inyo kung may kaugnayan ba itong mga ito, aalamin natin yan ng sabay-sabay. Definitely, nagkaroon ng lamat sa puso ng mga Pilipino dahil sa Rizal Day bombing. Ito yung question of the day natin ha, para sa ating 1,000 GCash giveaway. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell at sagutin ang ating question of the day. Naalala mo ba yung mga kaganapan noong Rizal Day bombings? Ano yung POV mo nito? Also, may mga kakilala ka ba na na-experience ang mga pagsabog na to? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang aking kwento.